Good morning mga ka-chicken! So, this is Queen Davao. Nagbabalik na naman po ako sa aking vlog. So, napansin natin ngayon mga ka-chicken, sa panahon na ito is makulimlim, maulan-ulan siya. So, di talaga natin maiwasan yung mga alaga nating mga manok magkakaroon ng sakit. Lalo na yung tinatawag natin na coryza. So, may napansin ako sa aming broodcock mga ka-chicken. Dali kayo dito. So, may mga maputik na area. Ito yung sinasabi kong broodcock namin na tinamaan ng coryza. So, ang gagawin natin dito mga ka-chicken is upping and keeping. Kasi, yung coryza na sakit mga ka-chicken, yung klase na sakit to, may posibilidad na yung alaga nyong manok is mabulag siya pag hindi to siya nabigyan ng tamang gamot. So, mamaya mga ka-chicken, ipapakita ko sa inyo kung paano yung nature or kaya yung natural na gamot alaga naming manok. Mga ka-chicken, matapos ko nang ano yung niya. So, ito na siya. O, tingnan nyo. Ayan. Kawawa tingnan. So, kung napansin din yung mga ka-chicken, yung tinatapakan nila na area is nilalagyan namin ng mga mais. Kasi maputik siya. Yan. Ilalagay muna natin sa kulungan. So, parelax muna natin siya bago natin siya gagamutin mga ka-chicken. Mga ka-chicken, ito na yung manok na pinapakita ko sa inyo kanina na tinamaan ng sakit na coryza. So, natapos na akong kumuha ng kalamansi kanina. So, ang gagawin natin ngayon is alternatibong pamamaraan. So, may inihanda po kaming dito, tubig at saka asin. Yung asin ay lalagyan po natin siya ng isang kutsaritang asin dito sa tubig. Yan. Tutunawin natin yan. Yan. Ito mga ka-chicken is 3 limonsito, 30 minutes bago siya kumain sa umaga, saka 30 minutes din bago siya kumain sa hapon. At gagawin niyo ito mga ka-chicken for 5 days consecutive. Yan. So makikita niyo mga ka-chicken ang bisa ng limonsito or kalamansi. Kalamansi kasi mga ka-chicken, ito is full of vitamin C. Without vitamin C, the other vitamins is useless. So, vitamin C is the principal of all vitamins. So, matindi talaga ang nito, ang gamit ng limonsito kasi napagalingan natin yung COVID-19. Ito pa kaya si coryza, hindi. So, mga ka-chicken, ito na yung tubig na may halong asin kanina na tinunaw natin. So, alam naman natin mga ka-chicken na ang asin ay galing sa dagat. At ang asin mga ka-chicken ay mabisang gamot sa mga bacterial killer content.
ka-chicken, tapos ko lang napainom yung manok natin ng 3 pirasong limonsito. So, ang limonsito kasi mga ka-chicken is mabisang gamot to sa ubo, sa sipon, lalo na sa sakit na coryza. Kasi limonsito is full of vitamin C. Papahid na natin yung tubig na may halong asin sa affected area ng manok na may sakit na coryza. So, ganyan lang mga ka-chicken. Kasi, ang gagawin natin dito is for external. Yan, for external. Diyan lang sa affected area ng manok. Sa may, sa may mata. Kasi yung limonsito kanina mga ka-chicken is for internal. Mga ka-chicken, natapos na natin gamutin yung manok natin. So, subaybayan nyo po ako for 5 consecutive days. So, babalik na natin siya sa kulungan mga ka-chicken. Good morning mga ka-chicken! Today, 4 days na sa ating paggamot sa sakit na coryza sa ating ginawang pag-eksperimento. So mga ka-chicken, 4 days na po tayo sa paggamot ng coryza. Nakikita niyo mga ka-chicken, ayan, nawala na yung bukol sa kanyang mata at ang kanyang mata ngayon mga ka-chicken ay dilat na. Gamutin natin siya for continue gamutan. So pagkatapos natin gamutin, makakainin natin siya mga ka-chicken. So, ito na yung sa mga ka-chicken. Tubig at saka asin. Ihalo natin. Yan. Tunawin natin yung asin sa tubig. Saka yung kalamansi natin. Yan. Na naman natin sa kanyang mata. So mga ka-chicken, kakainin na natin yung manok para makita natin yung appetite niya sa pagkain. Malakas na siya. So ibig sabihin nawala na yung bacteria sa kanyang katawan, in and out. Okay, so mga ka-chicken, ito yung pagkain niya, 80 grams. Ayan. So, pag maubos na to, meaning, bumalik na yung lakas niya at healthy na siya. Ayan. Ayan na mga ka-chicken. Ang lakas na niyang kumain. Yung mga ka-chicken, so ito na yung manok ng coryza. So, na nakikita nyo, dilat na yung kanyang mga mata. Ayan, malinaw na yung kanyang paningin. So, bumabalik na yung gana sa kanyang pagkain. Tsaka, nakikita nyo, bumabalik na rin yung timbang niya.
So, ang gagawin natin dito ay ilalagay na natin siya sa corn. Yan. So, kitang-kita nyo na mga malakas na talaga siya at bumabalik na yung gana niya sa pagkain. Ayan. Oh, bumabalik na yung alertness niya. Ayan. So, mga ka-chicken, effective talaga yung ating gamot na tubig na may asin at kalamansi. Ang kalamansi, mga ka-chicken, ay pwede natin siyang panlunas, pwede din natin siyang prevention. According to the book of Dr. Kinza Galinso, prevention is better than cure. Sa ginawa kong eksperimento, may nakuha akong words of wisdom. Sa iba, ang sakit ay isang uri ng peste na hadlang sa ating lahat ng mga breeders. Pero para sa akin, ito isang challenge kung gaano mo sila kamahal kasi bawat sakit ay may katumbas na halaga para malunasan. May mga gamot na synthetic at may mga gamot na alternatibo na pwede lang nating makuha sa ating kapaligiran o sa mga kapitbahay lang natin para hindi na tayo gumastos pa ng mahal. Sige. So sa lahat ng mga nag-comments, mga nag-likes, at sa mga nag-share yung aking video, at syempre sa nagpa-shoutout na si Sir John D, maraming salamat po sa inyo at patuloy nyo po akong subaybayan sa aking mga video. So, laging tatandaan, pag may problema, chicken man yan! Don't forget to like, subscribe my channel, and hit the notification para lagi kayong updated sa mga videos na aking ipapalabas. Don't say bye, just say to my next video. We love you all!